Naranasan mo na ba sa buhay mo yung minsang nagmahal ka na hiniling mo na sana siya na lang hanggang dulo? Yung tila ba nahanap mo na talaga ang taong nakatadhana para sa'yo? Yung taong hindi mo nahahayaang mawala pa sa buhay mo dahil siya na ang bawat sagot sa panalangin mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Alam niyo siguro yung pakiramdam na magkahalong kaba at pagkasabik. Yung pakiramdam na nagdadalawang isip ka sa isang bagay na kahit gusto mo, pero pinapangunahan ka ng takot sa isipan mo. Nakakatakot naman kasi talaga kapag nakita mo yung kay Daddy David. Masarap hawakan, pero nakakatakot. At saka baka mahuli kami ni Daddy. Ano ipapaliwanag ko kapag naabutan ako ni Benji na kinakain ng papa niya? Ay naku, bakit ba kasi ganun si Daddy? Napaka mapang-akit. Pero kakalmahan ko na lang din talaga kasi naman nakakatakot din naman yung ganun. Baka mawasak Tapos paano ako uuwi? Benji, tutulungan ko muna yung papa mo para makasabay na sa panonood natin ng movie. Sige Arturo, bilisan nyo lang ha. Kaya ito, lumabas na ako sa silid. Nagulat nga si Daddy nung kinalabit ko siya. Pero ayun, ewan ko ba, napaka mapang-akit ng mga tingin ni Daddy. Hindi ko tuloy napigilan na halikan ulit siya. At mukhang nagustuhan naman niya. Gusto ko nga sana siyang tulungan. Ayaw naman niya. Laruin ko na lang daw yung ano niya. Kaya ito, ganun na lang ang ginawa ko. Hanggang sa matapos si Daddy David sa paglilinis ng mga kinainan. Tara na. Baby, sa gitna ka ng kama ha. Ikaw ni Daddy David. Kaya ito, pagpasok namin sa silid niya, nakahandaan ang papanoodin namin. Kaya nang mahiga kami sa kama, sa gitna talaga ako humiga. Di naman nagreklamo si Benji. Tumingin lang siya na may tila ba pagdududa. Anak, ano yan? Viva Max, Papa. Gusto mo yan, di ba? Wika ni Benji at eto. Natawa ako. Kasi naman, hinila ni Daddy David yung tenga ni Benji. Papa naman, nananakit agad. Biro lang yun. Hindi naman Viva Max yan. Cartoon yan. Sorry anak. Sige na, play mo na yan. Teka lang Papa, ako dapat sa gitna. Kasi nakakaya naman kay Arturo. Ikaw yung katabi niya. Anak, alam mo, manatili ka na lang dyan sa pwesto mo. Ano naman kung katabi ko si Arturo? Tropa din naman kami Okay. Wika ni Benji na ayan. Nagsimula na ang papanoodin namin. At dahil malamig, nagkumot ako. Ang lamig dito Ang lakas ng aircon. Nakisukob na nga lang sa kumot ko si Daddy David.
Kaya lang kinuha niya yung isang kamay ko at ayun, alam niya na nangyayari. May pinahahawakan na naman siya. Di tuloy ako makapokus sa pinapanood ko. Kasi sa ibang bagay ako nakapokus. At si Daddy hikab siya ng hikab. Inaantok na ata. Pambata kasi yung pinapanood ni Benji. Hanggang sa paglipas ng mga sandali, nakatulog na si Daddy David na ito. Naghihilik pa. Kaya naman, nagkatingin na lang kami ni Benji. Mas malakas pa yung hilik ng papa niya dun sa pinapanood namin. Arturo, wala na akong maintindihan sa pinapanood ko. Puro hilik ang naririnig ko. Ako nga din, Benji. Patayin mo na lang yan. Mamayang gabi na lang tayo manood. Matulog na lang din tayo. Kaya ito, pinatay na ni Benji yung malaking TV. At bumalik dito sa kama at naglagay siya ng headset. At ayun, pumikit na si Benji. Nag-sound trip na lang. Ako naman, eto, binitiwan ko na yung hawa ko. Tulog na din eh. Ang lambot na. At yung hilik ni Daddy David, ewan ko ba pero parang musika sa pandinig ko. Ang sarap pakinggan tapos nakaharap pa ako sa mukha niya. Ang pogi pala ni Daddy David kapag tinititigan mo. Habang pinagmamasdan ko siya, nakangiti lang talaga ako. Parang panaginip eh. Pero teka, kamusta na kaya si Papa ko ngayon? Sana naman, di niya ako mamiss. Kasi, di ako uwi mamayang gabi. Dito muna ako magpapaalaga sa papa ni Benji. Kaya lang, saan kaya kami tutulog ni Benji mamayang gabi? Dito ba o sa kwarto niya? Sana dito na lang para magkatabi kami ni Daddy David. Pero teka lang. Tumigil sa paghihilik si Daddy. Nagising ata, kaya ito, pumikit ako. Naramdaman kong bumangon siya tapos pinatay niya ang ilaw. Nagdilim sa buong paligid eh. At ayun, naninag ko siyang nagbukas ng aparador. At ito, pagbalik niya sa tabi ko, pagkahiga niya, kunwari tulog ako. Di ako nagalaw. Kaya lang, binago niya yung pwesto ko at iniharap niya ako kay Benji. Nakatalikod tuloy ako kay Daddy. Nakakainis naman. Ayaw ba niya na nakaharap ako sa kanya? Kaya lang, may bumulong bigla sa akin. Alam kong gising ka. Huwag kang maingay. Alo, paano nalaman ni Daddy nagising ako? Eh di sige, di ako mag-iingay. Pero bakit? At saka, bakit ako nakatalikod? Habang nag-iisip ako, nagulat ako nang ibaba ni Daddy yung short ko. Hindi naman hinubad, ibinaba lang ng konti, hanggang hita lang. At nakaramdam na lang ako ng parang malamig na dumampi sa puwet ko. Napahawak nga ako. Alo, bakit madulas? Tapos ito, parang alam ko na ang mangyayari. At ilang saglit pa, may naramdaman na akong kakaiba. Parang may naghahanap ng butas sa likod ko. Kaya ito, nang makita niya, may humawak sa bibig ko. Tapos, may naramdaman akong tila ba malaking bagay na pumapasok sa maliit na lagusan. Kaya lang, kahit anong pilit, hindi pumapasok.
Natatawa ako. Dumudulas lang na tila ba umiiwas sa maliit na lagusan. Baby, huwag mong pigilan. Huwag mong ipitin para makapasok. Kaya ito, mas sinikipan ko pa. Natatakot kasi ako. Kasi naman, baka mamaya hindi ako makalakad pa uwi. Ay naku, Daddy David. Hindi yan papasok. Sarado pa ang lagusan. Hindi pa handa para pasukan. Nakikiliti tuloy ako. At ayun, bumangon na ulit si Daddy David. Lumabas siya ng silid. Ako naman, itinaas ko na yung short ko. Walang nangyari. Hindi nagtagumpay si Daddy. At pagbalik niya sa higaan, iyakap niya ako at bumulong ulit sa akin. Baby, pasalamat ka. Nandito si Benji. Kasi kung wala siya, matitikman mo ang sarap na di mo pa natikman sa buong buhay mo. Tatarak yung mga mata mo sa sarap. At siguradong uuwi kang masaya bukas. Kaya mamayang gabi, dapat akin ka lang. Kasi mamahalin kita ng sagad na sagad mamaya. Hanggang sa bago sumikat ang bukang liwayway. Ang galing ko, nakaligtas ako. Pero di magtatagumpay si Daddy. Masisikipan ko pa. Para di ako mahirapan sa pag-uwi bukas.